prevails. Yan po ang ibig sabihin ng sovereignty. Sinearch ko po yung word na sovereignty sa Bible. Wala po yung makikita ang word na sovereignty sa ating pong King James. Pero yung pong essence ng sovereignty, na siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat, or yung omnipotence, yung kanyang authority, pinakamataas sa lahat, na ating po napag-aralan ng mga nakaraang Sunday, ang ibig sabihin lang po, He is complete control sa lahat po ng nangyayari, at ang kanyang kalooban or ang kanyang pasya, yun po ang ultimately namang yayari. So yun po ang ibig sabihin ng God's sovereignty. So magsimula na po tayo at meron lang po tayong limited time para pag-aralan ito. Number 1, kung saan natin po makikita ang God's sovereignty, ay una po, ay sa Father po pala. Muli po, ang Trinity po ay nagwo-work in united. Lahat ng ginagawa ng Father ay ginagawa din ng Son, and then ng Holy Spirit, at sa lahat po yun ng aspeto. Ngayon, nais lang po natin i-highlight kung paano po ipinakilala ng Bible kung saan po ginagawa ito ng Father. Pero wag po kayo magkakaroon ng conclusion na ang Father lang ang gumagawa nun. Kundi, sa lahat po ng aspeto, sila po ay united na gumagawa. Una po diyan ay Father sovereignty in creation. Paano po ba nakitin natin makikita ang pagiging soberano ng Panginoon sa kanyang mga nilikha? So halos parang pang Sunday school po yan, ang ating mga visual aids dyan, pero may mga great trivias po natin tayong pag-aaralan. Una po, yan, ang una po natin sa Father's sovereignty in creation, kung sabi po ng isang trivia, sabi po dyan, the universe contain more stars than grains of sand on all the beaches on earth, with approximately 100 to 400 billion stars in our galaxy alone. Sabi po ng trivia, sa buong universe daw po ay mas madami ang mga bituin kaysa buhangin sa ating pong buong mundo. Di ka po, sa mga nagdadagat at mga magdadagat pa lang, isipin niyo po yun, yung buhangin sa bawat grain. Pag samasamahin na sa lahat ng beach dito po sa Pilipinas hanggang sa buong mundo, pag pinagsama-sama, mas madami po ang stars na nasa kalawakan. Na umaabot ng 100 to 400 billion in our galaxy lamang po yun. So ang ating pong universe ay nag-stretch pa. And bawat galaxy po ay mayroong billion of stars. Tayo po ay nasa Milky Way Galaxy. And sa Milky Way Galaxy, meron lamang pong, ito po ay approximately, dahil hindi niyo po kayang bilangin yan, maliban lang po kayo malatamas na. Kaya mo ni Tomas, paggabi ay kulang ng 2 na agad. Kaya po, imposible po nating mabilang yan. Pero, sa isa pong trivia, makikita natin sa Genesis 22 verse 17, nung kinausap po ng Panginoon si Abraham, ang sabi niya po dito ay ganito, na sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit, ibig sabihin madami po, at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat, at kakamti ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga So yan po ang pangako ng Panginoon kay Abraham patungkol po sa kanyang lahi. Ibig sabihin, yung pong pagiging sovereign ng Panginoon, hindi naman siya nagtanong sa atin kung ilan ang gagawin niyang bituin. Meron ka pong sa pagtanong sa inyo? Ilan kayang bituin ang magandang ilagay sa galaxy? Wala naman pong pinagtanong. Kundi yung kanyang kalooban na gantong dami ng bituin, gantong dami ng buhangin, yun po ang nangyari. Walang tinanong po sa atin and wala pong nakapigil sa atin. So doon po lamang po sa galaxy lamang po natin, makikita natin na ang Panginoon, ang kanyang kalooban, yun po ang nangyayari. And yun po talaga ang nangyayari. Kaya po, kung kayo tumingin lamang po sa langit, mabubulin niyo po na napakabuti ng Panginoon. Inyo pong bawasan inyong pagtungot, pagtingin sa inyong cellphone, inyo pong pagmasdan ng langit, makikita niyo ang Diyos nga naman ay soberano. Na merong mga bituin na hanggang ngayon hindi pa ho namamatak. Kaya po, salamat sa Panginoon, sa Father, sa Kanya pong soberano kahit po sa mga bituin. Pangalawa pong bagay na ating makikita ay sa pagiging soberano po ng Panginoon sa Kanya pong mga nalikha sa pamamagitan po ng number 2 po natin. So, yan po ay sa creation pa lamang po. Mamaya po natin tingnan ang sa salvation. Sa number 2 po naman ay kung inyo pong babasahin, sige nga po. Pakibasa po. Ready now? Read. Medyo maliit lang po.
Ang isa po sa pinaniniwala, ang una na diskubre na ang mundo po ay bilog. Kayo po ba lahat ay naniniwala ang mundo bilog? Yan po hindi normal kasi po hanggang sa panahon natin ngayon ay mayroon pong naniniwala sa flat earth na ang mundo natin ay patag lamang at hindi ito bilog. Pero tayo po bilang isang nakakapag-aral na, mayroon pong Google, lalong higit mayroon pong Bible, tayo po ay naniniwala na ang mundo po natin ay bilog. Ang isang nga po na pininiwala ang nakatuklas nito ay si Ferdinand Magellan, nung siya po ay naghahanap ng spices. And then si Christopher Columbus, sila po yung mga naglalayag, na sa kanilang paglalayag, pag sila ay nag-travel pa ganon, hindi sila nahuhulog, kundi bumabalik po sila kung saan sila nanggaling. Ibig sabihin, malaking patunay, wala pa po ng mga rocket ship, wala pang satellite, pero sila po'y kumbensado na ang mundo po natin ay bilog. At yan po ay bago pa man nangyari ang science, ay sinabi na po ng Isaiah 40, verse 22. Yan po yung nababanggit din sa kung bakit ang Bible po ay katiwa-tiwala. Ngayon, bakit natin nakita na ang Father ay soberano sa ganyan pong aspeto? Muli po, wala uli siya napagtanungan kung ano magiging itsura ng wala pong pinagtanungan sa inyo, ano gawin magandang hugis kaya ng mundo? Ano kaya maganda? Pwede namang square, pwede namang octagon, pwede namang star. Pero wala po, kundi anong kanyang kiniloob na mangyari kung anong hugis ng ating pong mundo, yun po ang nangyari. And sa perfect po ang Oblisphere sa itsura ng isa pong planeta. Dahil sa ating pong mundo, yan po ay nagro-rotate 24 hours and 365 around the sun. Meron po isang pag-aaral na kapag ang mundo natin ay tumigil ng kahit isang segundo sa pag-ikot, ang mundo po kasi natin ay umiikot ng halos nasa 200 miles per hour. Ganun pong kabilis. And then, pag bigla itong tumigil ng halos 1 second, hindi lang po natin siya ramdam dahil po merong gravity. Pero pag ito huminto ng halos 1 second, lahat ng building, ng tao, ng kotse ay magliliparan ng 200 miles ganun per hour, kaya po magtatalsikan ng lahat. Pero makikita po natin dyan na ang Panginoon or ang Diyos Amay Soberano sa pagpili ng hugis ng ating pong mundong kinalalagyan. Salamat, tayo po yung nasa Earth. Wala po yung iba po ngayon, nangangarap pa sa Mars. Yung iba yung nangangarap pang lumabas ng mundo, dito nga po ay hindi na natin mapuno. Ibig sabihin, ang Diyos po ay soberano sa kanya pong mga nilikha. And then, pangatlo pong bagay, sa kanya pong mga nilikha. Yan. Yan po siguro yung madalas yung nakikita. Ang tawag po dyan ay common sweeps. Ito po ang trivia patungkol po sa kanila. Common sweeps can stay airborne or nakalipad for up to 10 months at a time without ever landing, eating, drinking, and even sleeping while flying. Tingnan niyo po yung ibon na yan. Sabi po sa Tagalog, ay halos lumilipad or kaya lumipad ng halos 10 buwan nang hindi bumababa, hindi kumakain, hindi umiinom, at kahit po kaya nilang matulog, habang sila po ay lumilipad. Madami po sa atin ay lumilipad na ngayon. Pero makikita po natin yung pagiging soberano ng Panginoon sa Kanya po kahit po sa mga ibon. Tingnan po ang sabi ng Matthew 6 verse 26. Behold, the fowls of the air, for they sow not. Hindi nagtatrabaho ang mga ibon. Neither do they reap. Hindi sila nanggagapas nor gather into barns. Yet your heavenly Father feedeth them. Tingnan po, ang Diyos ang nagpapakain po diyan. Di ka po? Wala namang nakatoka sa inyong ibon di ka po? Wala namang napunta sa inyong bahay. Kami po'y kakain. Tweet, 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 tweet. Ang Diyos po ang nagpapakain sa kanila. Di ka po, minsan sa atin kulang pa. Lalo pong may kumidadating pang ibon makikikain po sa inyo. Ibig sabihin, ang Diyos po ay soberano kahit po sa mga kanyang mga ibon, napakaliit na mga ibon na kanya pong nilikha. Na kahit po doon, siya po ang nagpapakain. Na siya din ang nagko-control. Sabi nga po, walang ibon na nalalaglag nang hindi niya nalalaman. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi lang maalam sa lahat, hindi lang siya makapangyarihan sa lahat, kundi ang Diyos Ama po natin ay soberano sa kanya pong mga nilikha. So sana po sa mga simpleng kanyang mga nilikha ay ating nabubulay na ang Diyos nga naman ay mabuti, na ang kanyang kalooban po ang nangyayari. And then, pang-apat po, ito medyo nakakatawa po itong trivia nito. Yan, ang tawag po sa kanila ay mga wombats. Ang mga ginagawa naman po ng wombats ay ganito. They produce cube-shaped poop. Or sila ay gumagawa ng mga cube type para pong dice na mga etchas.
The only animal known, nakilala po natin, na gumagawa nito, ang dahilan po ganito. The cubic shape prevents it from rolling away. Di ba, pag poop nga naman, pag tumayo ka, yung wombats na yun, gugulong. So, ang ginagawa nila sa kanilang mga etchas ay pa-cube. Para hindi po ito mag-roll. And, ibig sabihin, pag po kasi nanatili yung kanilang mga etchas, ibig sabihin, yung po yung kanilang teritoryo. Untin niyo po yung kahit sa maliliit na wombats na yan, ay makikita natin na ang Panginoon po ay soberano. Isipin niyo yun. Ang yung animal, mahirap din. Yan pong nilikha ng Panginoon, ng hayop na yan, or mga animal na yan, animal ay gumagawa po ng mga cube size na etchas para mapakita ang kanilang teritoryo. Ibig sabihin, wala po uling pinagtanungan ng Panginoon kung ano gang magiging size ng kanilang mga etchas sa atin. Kundi yun ang naisip ng Panginoon, yun ang kanyang kalooban, yun ang kanyang pasya, at yun po ang nangyari. Walang nakapigil, walang pinagtanungan sa atin, na makikita po natin na sa mga simpleng nilikha po ng Panginoon, ang kanya pong kalooban ang nangyayari. So yan po ay building up natin sa malalim pa nating pag-aaralan patungkol po sa kalooban ng Panginoon at sa kanya pong pasya. So tingnan po yung wombats na yan. Baka po sa inyo meron ding wombats. Wala naman po siguro. Ay burarats ang pag nag-LBM. Then, next po natin. Yan. Ang tawag naman po dito ay there are 600 species of carnivorous plants. Pag sinabi pong carnivorous plants, sila po yung mga halaman na kumakain ng mga insekto. Kaya po, carnivorous po ang tawag sa kanila. And plants that trap and digest insects and small animals for nutrients. Ang kanila pong para sila lumago, sila po yung kumakain ng insekto at mga maliit na hayop. Ang isa po sa pinakakilala ay ang Venus flytrap. Yan po yung picture na dyan, Venus flytrap. Yung nakikita nyo sa Plasberry Zombie, yan po yung mga dalas. Or kaya sa mga halamanan na makikita po natin. Which can count its snapshot only after sensing 2 touches to avoid wasting energy. Sa Tagalog po, yung halaman na yan ay saka lang magsasara kapag 2 beses mo siyang nahawakan. Kasi pag may 1 beses lang siya nahawakan, sasara siya, sayang lang yung energy. Pero kapag 2 beses nang nag-tap sa kanya, saka siya sasara, and saka niya makakain yung kanyang nahuli. Isipin niyo po yung pagbuhay ng Panginoon sa mga ganyang klase ng mga carnivorous plant, ay ang kanya pong pasya din ang nangyari. Hindi tuwing 3 taps, hindi 4 taps, kundi sa pangalawang snap sa kanyang halaman, saka lamang po siya magsasara. Di ka po, simpleng illustration kung paano natin makikita na ang Panginoon po or ang Diyos Ama sa kanyang mga nilikha ay ang kanya pong kalooban po ang nangyayari. Di ka po, wala. Kaya po natin pinapakita yan ay dahil wala naman pong pinagtanungan sa atin yan, wala din po nakapigil sa atin. Ibig sabihin, ang kanya pong kalooban ang nangyayari. At ang yan po yung 5 sa kanyang pong mga nilikha, lalong higit sa atin po, sa ating sa huli, sa creation, ito po yung maganda sa lahat. Na ang kanyang kalooban, ang kanyang pasya po ang nangyari. Sabi po ng Psalms 139, verse 13 to 14, For thou hast possessed my reins, thou hast covered me in my mother's womb. Ang Panginoon po lumikha sa atin, sa tiyan pa lamang ng ating ina. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Opo, kaya pala sabi dyan ng iba, inatakot ang Diyos nung nilikha ka. Pero hindi ba, ang ibig sabihin po niyan, tayo po ay kagila-gilala. Isipin nyo tayo tao, ang ilong natin ay sakto, ang ating bibig inaan dito, ang ating kilili-kilili nandito, ang ating paa ay nasa baba, ang ating buhok ay nandito. Ibig sabihin, kaya po tayo ay fearfully and kagila-gilalas na nilikha po ng Panginoon. Marvelous are thy works and thy soul knoweth right well. Ibig sabihin, kung ano magiging itsura natin, ang Diyos din po ang nagpasya. Wala namang biniling sa Shopee ang inyong mga magulang eh. Hindi ka ba? Wala namang in-order sa JNT para ipa-deliver nga ng paa ni pa-deliver nga ng ilong ni Ibig sabihin, sa atin pong tayo mismo ay patunay na ang Panginoon po ang nagpapasya. Na ang Panginoon ang nasusunod. Na ang Panginoon ang kanyang kalooban, yun ang mangyayari. Nilikha kanyang maliit, nilikha kanyang matangkad, nilikha kanyang pangot, nilikha kanyang matangos, nilikha kanyang maitim, maputi, Pilipino, or kung ano man po,
yan po'y kalooban ng Panginoon. At yung pasya niya, yun po ang nangyari. Kaya po tayo merong personalidad ngayon. Yan po'y sa ating pagkabuhay. Na wala namang gusto ko po, ganito ko ipapanganak. Wala. Ako nga po, ako po ipinanganak January 1. Alas 8 ng gabi. Hindi ko sinabing, Mama, pwede kang pagputo ka na sa ako ipanganak. Wala naman pa nung oras na yon, doon na niloob ng Panginoon na ako ipanganak. And then, before noon, 9 months, binubuo po ako ng Panginoon sa tiyan ng aking ina. And salamat sa Panginoon na nadamay sa kanyang nilikha at nakakalasap ng kanya pong biyaya hanggang sa araw po na ito ngayon. So, ang Panginoon po ang nagpasya at ang kanya pong kalooban na nangyari kahit po sa ating kapanganakan. And then, kung may ibang simula, meron din pong wakas. Hebrews 9 verse 27. Madalas po natin nababanggit. Pakibasa nga po or pakirecite. Ready now? Go. Ibig sabihin, naka-appoint na po tayo sa ating kamatayan. Kaya, hindi masama na ikaw ay yung hindi ka stress na stress sa buhay, na halos kalimutan mo na ang Panginoon kahit ang dulo naman, ikaw ay mamamatay. Ikaw at ako ay mamamatay. Ikaw at ako ay magpapantay ang paa. Ikaw at ako ay ililibing 6 feet under the ground. Hindi pa po natin alam. Baka malay nyo, mabangga, lasog ang katawan, itinapon na lang sa tulay, masalvage. Pero ang totoo, appointed na po sa atin ang mamatay. Malungkot mang sabihin, ilayong malayo po ng Panginoon. Umuiwas ka man, uminom ka na ng lahat ng vitamins, magpa-insure ka na sa lahat, ikaw na ang pinakamapera, pinakamagandang ospital, pinakamagaling na doktor. Appointed po sa atin ang kamatayan. And wala pong nakakapigil nun. Wala namang pag yung naghihinga lang, arinak 1 milyon at ayaw ko pang mamatay. Wala pong gano'n. Halang nakakapigil ng appointment po sa atin ng Panginoon. Kaya nga, yan po ay madalas nating ginagamit lamang sa mga unbeliever Di ka po? Na kayo po ay makasalanan, kayo po ay merong kamatayan, na minsan hindi nagre-reflect sa atin na ako nga naman ay mamamatay. Kailan ka nga naman ko pa ipapagamit ang aking buhay? Kailan ko pa ipapagamit ang mga bagay na meron ako? Kailan ko pa ipapagamit ang oras, lakas, ang lahat ng mga bagay na bigay din naman po sa atin ng Panginoon? Kailan pa natin yan ipapagamit sa Kanya? Kung pwedeng mamaya, yun pa lang appointment ng iyong kamatayan. Pero salamat nga po kung tayo man ay mamatay sa panahon ngayon, dumating ang Panginoon, tayo po ay nasa gospel hour. Di ka po kaganda. Yung mga baptist na inamatay, nagsisimba. Mahirap na inamatay, napatakan sa sabungan. Or kaya ay nabangga ng truck habang papunta sa bar. Or kaya ay pinatay ng inuutangan or pinatay ng kaaway. Pero kung tayo mamatay po man ngayon, wag naman po man sana. Mahirap, wala po magsaservice sa atin, puro YS. Bahala sila, maghawatak-watak. O Lunes, Martes, Merkules. Bahala kayong funeral service. Pero pinapakita po natin kung paano ang Panginoon ang nagpasya, ang Panginoon, ang kanyang kalooban nangyari sa ating pagkapanganak, ang Panginoon din po ang matutupad ang kanyang kalooban kahit po sa ating kamatayan. At diyan po natin makikita na ang Panginoon ay soberano sa kanya pong mga nilikha. So salamat po sa Panginoon sa kanyang mga ipinapakita sa atin. Ilan pa lamang po yan. And you have your 24 hours sa inyo pong mga sarili-sariling schedule. Kayo po yung mag-search lamang, inyong mabubulay kung gaano po kabuti at kamakapangyarihan ang Panginoon. So yan po ay sa atin pong Father's sovereignty in creation. And then, yan pong number 1, pasok po tayo sa number 2. Dalawa lang po ito. Na ating pong himay lang yung laman ng Romans 8:28. Yung pong Father's sovereignty in salvation naman po. So meron po tayong tinatawag na double property of God. Tayo ay kanyang nilikha by creation and by redemption. So ang Panginoon po ay, ang Panginoon or ang Diyos Ama ay soberano kahit at pinakadakila po sa ating kaligtasan. Yan po ang ating makikita na ang kanyang kalooban po pa din ang nangyari kahit po sa ating kaligtasan. At salamat, ang kalooban po ng Panginoon ang nangyari sa ating pong kaligtasan. Dahil kung babalikan natin ang ating dating buhay, tayo nga na may maghahanap sa Panginoon. Tayo nga naman meron namang time na maglit ang Panginoon sa ating buhay na gusto nating maligtas. Tayo nga'y sinusulwin na nagtatago pa. Binabebos natin ng matagal, ayaw pa. Pero salamat, ligtas na nga po, ayaw pa din. Pero salamat.
ang kasoberano po ng Diyos Ama ang nangyayari po kahit po sa ating kaligtasan. So yan po yung Father sovereignty in salvation. Pero meron pong tayong tinatawag na yung pong kaya po merong whosoever yung pong must be natin. Sa verse po meron po kasing verse na gantong sabi. Sa 2 Peter 1 verse 10, ito bang sabi, wherefore, tama ka po yung the rather. Tama ba? Nasa King James. Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never fall. Kung kayo po aware, meron po mga taong naniniwala na kaya sila pinili ay dahil sa nananampalataya. Na kaya sila ay, nung sumilip ang Panginoon sa tunnel of time, nakitang siya ay mananampalataya. At yun, kapili-pili yun, nananampalataya yun. Yun po ay sa man's view. Na ang tao, kaya siya ay pinili ng Panginoon dahil siya nananampalataya. Sa isa pong verse na nagpapakita na sa view natin, ito po yung view natin ha. Sabi nga po sa Doctrine of Tulip po nung ako umattend, lahat po tayo Armenian dati. Nakakala natin tayo ay ang pumili sa Diyos. Nakakala natin tayo kaawa-awa. Nakakala natin tayo ay ang galing natin kaya tayo pinili ng Panginoon. Na tayo nanampalataya kaya tayo naligtas. Pero meron pong ating titingnan po mamaya. Pero isa po, favorite verse at life verse ko pa rin po hanggang ngayon. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, yan po ang gamit na gamit, whosoever, sino man, believe in Him should not perish, but have everlasting life. Naniniwala po ba tayo dyan? Naniniwala. Life verse ko po yan. Na ako'y naniniwala na ang Diyos ay mahal ng tao, ibinigay niya ang Panginoong Sus para bayadan ang ating kasalanan upang ang sino man sa Kanya sumampalataya ay hindi na mapapahamak sa impyerno, kundi kapag namatay ay papunta po sa langit. Ako po ay makikipagpatayan sa verse po na yan. Na ang tao ay mahal po ng Panginoon. Sa man's view. Pero atin pong tingnan yung mas malalim na point kung bakit ka nga ba nakapanampalataya, kung bakit ngayon ikaw ay naligtas, kung bakit ikaw ngayon ay mayroong katiyakan. Yan po naman ay makikita po natin sa Romans chapter 8 verse 28. Yan naman po yung God's view naman po tayo. Sabi na po ng Romans 8:28, and we all know that all things work together for good to them that love God, to them that are called according to His purpose. Yung po ating main verse, according to His purpose. Na ang ating kaligtasan ay according to His purpose. Alinsunod sa Kanyang nasa. Na kung bakit pala tayo nakapanampalataya ay dahil nasa pa din po ng Panginoon. Sabi din po ng Romans 8:29, kasunod pong verse to 30, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He did predestinate, them He also called, and whom He called, He also justified, and whom He justified, them He also glorified. Yan, kakarnihan na po tayo. Ito na po yung dahilan kung bakit po ang Diyos ay soberano kahit po sa ating kaligtasan. Ito po yung work ng Diyos Ama sa ating pong kaligtasan. Ang discussion po ng Romans chapter 8 ay patungkol po sa kaligtasan hanggang sa Romans 9 hanggang sa 10 po. Ngayon, number 1 po na sa God's view sa Father's sovereignty in our salvation. Number 1 po yung foreknow. Sa ating pong binasa kanina, sa Romans 8:29, for whom He did foreknow, yun po yung una. Sa ating kaligtasan, kaya pala tayo ay naligtas, ay dahil tayo po yung una nang nakilala ng Panginoon. Sabi po yan ng Romans 8 verse 28 and 29. Kayo po yung meron mga Biblia, hindi ko po kayo niloloko. You have your own copy of Bible. Meron pa po tayong mga My Sword, digital Bible. We have that free-access sa Biblia po. Kaya kayo po sana mismo ay maging kumbensado ng ating pong pinag-aaralan. Dahil hindi tayo katulad ng iba na taga-opo at siya nga po, amen, ang ating pong mga taga-pakinig. Kundi kayo po mismo, meron kayong Biblia, you can take notes, inyong mismong pag-aralan, at sana po yung mag-lead sa inyo na ang Diyos nga talaga
ang dahilan kung bakit ako na ligtas. Sabi po ng Romans 8:29 sa Tagalog, sapagkat yung mga nang una pa kanyang nakilala, yung pong foreknow, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Makita po natin na ang ating kaligtasan pala ay nagsimula sa unang pagkakilala sa atin po ng Panginoon. Na bago mo pala siya makilala, ay kilala ka na niya. Na bago mo ka makapanampalataya sa Kanya, siya na ang dahilan kung bakit ka nakapanampalataya. Na bago mo piliin ang Panginoon, pinili ka na po niya. Laging una ang Panginoon. Diga po, tingnan niyo sa creation. Una ang Panginoon sa Kanyang mga nilikha. Sa ating paligtasan, una palagi po ang Panginoon. Kaya, yan po yung malalim, pero mababaw na upang ating bulayin na ang Diyos ang dahilan kung bakit po tayo na ligtas. At salamat, tayo po Kanyang nakilala. Dahil kung tayo po ang pagbabasayan ng Panginoon, hintayin ko rin kumilala sa akin. Wala po siyang mahintay sa atin dahil mahal natin ang kasalanan. Pero salamat, na kaya pala tayo nag-lead na maligtas at manampalataya dahil tayo po Kanya nang nakilala. Ilan pa pong mga verse? Acts 2:23. Yan, siya, ang God the Father na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos, kayo sa pamamagitan ng kamay ng mga tampalasan at sa inyo ipinako sa krus at pinatay. So makikita po natin na yung foreknowledge of God na tayo po ay dineliver ng Panginoon mula sa kasalanan papunta po sa kaliwanagan, mula sa kapahamakan papunta po sa kaligtasan ay dahil una po tayo nakilala ng Panginoon. Muli po ang kaligtasan po ay Trinity work, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Pero ngayon pong hapon, hina-highlight po natin ang ginawa po ng God the Father. Isa po pong verse, Romans 8:29. Nabasa na po natin. 1 Peter 1 verse 2. Yan, isa po ito sa jugular vein ng patungkol po sa foreknowledge po ng Panginoon sa ating pong kaligtasan. Sabi po ng English, elect, ibig sabihin, meron po talagang election, hindi po natin gawa-gawa, o hindi yan gawa ni Calvin, o ng mga theologian, kundi yan po ay nasa Biblia na ating pong paniniwalaan. Elect according to the foreknowledge of God, the Father, through the sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. Sa Tagalog, ayon sa paunang kaalaman, yung pong foreknow ng Diyos Ama, sa pagbabanal ng Espiritu, upang magsitalima at pangawisikan ng dugo ni Jesucristo, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. So, ang election po ay hindi mali dahil ito'y according sa foreknowledge po ng Panginoon. Na kaya pala ang Diyos ay pumili ay dahil wala pong pipili sa Kanya. At salamat na yun po ang unang ginawa po ng Panginoon sa atin na tayo una niyang nakilala. Number 2 po, na ginawa ng Panginoon sa ating kaligtasan. Base pa din po sa Romans 8:28-30. Number 2 po ay predestined. Pakibasa nga po ng Romans 8:29 and 30. Sa English po. Sorry po, na-duplicate ko po siguro. Yan po pala. And then verse 30 po. Yan. So, hindi lang po pala foreknow or nakilala tayo ng Panginoon, kundi tayo po ay predestined ng Panginoon unto salvation. Sabi po dyan na yung golden chain ng kaligtasan natin, na kaya pala tayo naligtas, ay una po, tayo ay nakilala ng Panginoon, and then, tayo po ay destined para po manampalataya or to be called. So, sabi din po ng Ephesians 1 verse 5 and 11, patayin nga po ng Ephesians 1 verse 5, pwede niyo pong i-highlight yan sa inyong mga Bible para kayo mismo ay mayroong patunay sa ating pong pininiwalaan. Ephesians 1 verse 5, having predestined us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Na tayo itinalaga niya ng una pa, hindi lang nung ikinanampalataya, kundi nung una, wala pa ang buong sanlibutan, tayo po ay Kanyang itinalaga niya sa pagkupkup na tulad sa mga anak sa pamagitan ni Jesucristo,
Sa ganang kanya, ayon siya may ginagaling ng kanyang kalooban. Na yung kanya pong pagtalaga sa atin, na kaya pala tayo ay nakapanampalataya ay tayo nakatalaga na upang tayo ay malampalataya. Acts 13 verse 48 po, wala po dyan, pero kayo po meron mga Biblia. Ang sabi po ng Acts 13 verse 48, at nang marinig ito ng mga hintil, ay nangagalak sila at niwalhati ang salita ng Diyos at nagsisampalataya ang alin po? Ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Kaya pala nung marinig ito ng mga hintil, sila'y nagalak, niliwalhati ang salita ng Diyos, nagsisampalataya. Ano pong dahilan? Babalik, sila pala itinalaga na ng Panginoon sa buhay ng walang hanggan. Wala pa po sila. Yun pong ibig sabihin ng predestination na tayo ay kaya nag-lead to sa ating pong kaligtasan, sa ating pagsampalataya ay dahil una po itong work ng Panginoon or po ng Diyos Ama. And then sa Ephesians 1 verse 11 po, okay lang po ba ang pagsalita? Hindi po sobrang bilis? Okay lang po. Ephesians 1 verse 11, sabi po, in whom also we have obtained an inheritance being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Kaya po walang mali sa Diyos dahil wala naman siyang hindi naman siya under ng tama at mali. Ang Diyos po ang ating standard ng tama at mali. Ngayon, yung kanyang pagpili sa atin, wala tayong kayang isumbat sa kanya dahil yun ay kanyang ginawa at siya naman po palagi ang nasusunod. Hindi niya po tayo ginawang robot. Pero nung binigyan niya ng free will si Adan at Eva, nag-lead pa din ito sa kasalanan. Kaya kung hindi po mag-i-intervene ng Panginoon, kung hindi siya kikilos sa iyo, walang kang kaligtasan or wala po tayong kaligtasan na tinatamasa ngayon. Na kung tayo hindi niya predestined, hindi po tayo maliligtas. So, yan po yung una, for no, and then predestined. Number 3 po. So, ito po na ang kaligtasan po natin ay sa atin lang ay parang para siyang isang event lang. Pero sa Panginoon, sa kanyang view, una for no, and then predestined, ngayon po ay called naman. Nakapanampalataya na po tayo. Romans 8 verse 30. Sabi po ng Romans 8 verse 30, at yaong mga itinalaga niya ay kanyang tinawag. So, yung na-highlight ko po ulit dyan ay duplicate po ng isang verse. Pero ating pang hina-highlight dyan, ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay nilawalhati din naman niya. So, hindi natapos ang Panginoon na kanyang nakilala, hindi niya lang din itinalaga, kundi kanya pong tinawag, at yun po yung ating panampalataya. Ay kanyang tinawag, yun po yung chain ng ating pong kaligtasan, na tayo ay nakilala ng Panginoon, predestined, and then ngayon po ay tinawag. Ano po mga verse na nagpapatunay po dito? Romans 9 verse 11. Ang sabi po dyan, sapagkat ang mga anak ng hindi pa ipinapanganak at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layo ng Diyos ay mamalagi alinsulod sa pagkahirang, according to the election, na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag. So, ang ating pong kaligtasan ay hindi nakabase sa atin o sa ating ginawa, mabuti o masama, kundi ayon po sa ginawa po ng Panginoon or ng Diyos Ama. Siya po yung tumawag po sa atin. Isa pong verse, Romans 9 verse 23 and 24. At upang maipakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sidla ng awa, na kanyang inihanda ng una pa sa kaluwalhatian, maging sa atin na kanya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga Hintil. So, makikita po natin dyan na ang dahilan kung bakit tinawag ay nung una man po ay nakilala na and then itinalaga, kaya po dumating naman po sa pagtawag ng Panginoon sa kaligtasan. Isa pong verse, Galatians chapter 1 verse 15. Pakibasa nga po, English. Ready now? Read. Yan. So, ang pagtawag po ng Panginoon ay sa magitan po ng kanyang biyaya. Hindi dahil lang ating pong maginawa or dahil lang ating pagsampalataya, kundi yun po yung kanyang kalooban. At yun po palagi ang nang
nangyayari. And then, sa 2 Peter 1 verse 10, ito po yung binanggit natin kanina, yung dahilan. Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure, for if you do these things, you shall never fall. So, kaya pala tayo ay tinawag, ay una po tayong hinirang ng Panginoon sa tao. Kaya siya pinili ng Panginoon siya nanampalataya. Mali, baliktad po. Kaya ka nakapanampalataya ay dahil una ka nang pinili ng Panginoon. Yun po ang pattern na dapat po nating paniwalaan. Pero sa akin po, kung sa iyong pagiging electionist, doon ka magiging tamad sa winning, maging whosoever ka na lang na nais mong maligtas ang lahat. Kasi sa election po, wala tayong kilala kung sinong elected. Hindi siya katulad ng Ash Wednesday na mayroong cross din ng abo. At yun, nagpapa-Ash Wednesday. Ang pagiging pinili po ng Panginoon ay hindi natin alam. Kaya ang sabi ng Panginoon, whosoever, yan may kapitbahay mo, kaklase mo, katrabaho mo, kaaway mo, lahat ng tao yung pangaralan dahil hindi mo alam dyan kung sino ang tatawagin ng Panginoon. Ang Panginoon nakakaalam, kaya ang election po ay hindi doktrina ng mga tamad, kundi ito yung magandang hope sa atin na mangaral ka, meron diyang maliligtas. At salamat, na nung tayo na pangaralan, tayo pala pinili ng Panginoon. So salamat po sa biyaya ng Panginoon na lalo tayo magsipag dahil hindi tayo nakanganga na baka ito maligtas kasi kung tayo pong aasa sa tao, mangaral po kayo sa palengke, dadaan-daan na lang kayo doon. Mangaral kayo sa tabi ng daan, sa school, sa Bible study. Pero salamat, meron pong time ang Panginoon na sa kanyang time na binigay sa kanyang pagpili, siya'y mananampalataya. At yun po ang time. Meron po tayong kanya-kanyang time kung kailan po tayo nanampalataya at yun po pala yung dahilan ng unang pagpili sa atin ng Panginoon. So yan po yung ating pong number 3, yung pong ating called. And then number 4, justified. Sabi po ng Romans 8 verse 30, sa ating po rin pong verse na binabasa, sorry po na duplicate lang po uli yung verse, pero sabi po dyan, sa moreover, whom He did predestinate, so ang una po ay foreknow, then predestinate, them called, and whom He called, them He also justified. Sa Tagalog po, at yung mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at tinawag naman ay inaring ganap. So ang God the Father, sa ating pong kaligtasan, kasali po siya sa work ng pagiging justified po natin, or kung bakit tayo tinuturing na walang kasalanan. Nung tayo po inaligtas, hindi tayo inalisan ng kasalanan. Kundi yung kasalanan ay hindi na ina-account sa atin. Yung palagi yung favorite kong illustration ni Pastor, may panyong madumi. And then nung ikinanampalataya sa Panginoong Hesus, hindi nakita ikaw, kundi ang Panginoong Hesus na ang nakikita. Na ikaw, bilang makasalanan, nung ikinakapanampalataya, ikaw ay inaaring ganap na. Hindi ka ganap, inaaring ganap. At yung po yung work po ng God the Father, na tayo po ay kanyang gina-justified. Yun po yung kanyang, base pa din po palagi sa kanyang kalooban na hindi po pwede magkamali na wala pong mali doon. So yun po yung justified. Isa pong verse, 8:33. Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. So yun po yung patunay na verse na ang God the Father ay nagja-justify po sa atin. Or it is God that justifieth. Kaya po salamat na tayo kahit nagkakamali, ang tingin sa atin ng Panginoon ay bayad ng ating kasalanan. Hindi niya na inaalaala ang ating kasalanan. Kumbaga po sa'yo, mabigat yung utang mo, pero kapag nakikita ka nung inutangan mo, tingin sa'yo, wala ka ng utang. Ay, kasarap. Sana true kahit po sa physical. Pero tayo po accountable sa mga utang natin. Aba, yun po. Yun lang naman po yun. Ako po kasi may utang eh. Baka madala ko sa kaligtasan pati yung aking utang na pera po eh. Hindi po. Iba lang usapan ng ang practical na bagay. So makikita po natin na ang Diyos Ama ay siya po mahirap pong sabihin niya sa inuutangan na Jesus paid it all. Mahirap. Magkakaalisan kayo ng kaligtasan. Joke lang po. So sabi po diyan, ang God the Father sa ating pong kaligtasan, hindi lang niya tayo foreknow, predestined, called, but kundi po ay justified. Isa pong verse. Sa Galatians 3 verse 8, and the scripture, foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham,
saying, "In thee shall all nation be blessed." Sa Tagalog po, at sapagkat ipinakita ng kasulatan na aaaring ganap ng Diyos ang mga hintil sa magitan ng pananampalataya, dahil ang Gentiles po ay walang 10 commandments, kundi ang pag-justify po sa kanila ay true. Kanila pong pagsampalataya sa Panginoong Hesus ay pinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, "Sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa." Kaya po salamat, hindi lang Israelita ang naligtas, kundi nadamay din tayo mga hintil. Alam niyo po mga hintil dati, kumakain ng mga cannibal, kumakain ng aso, ng kung ano mang mga sari-sari, sumasamba sa Diyos-Diyosan. At tayo po yun. Tayo mga hintil, hindi naman tayo kasing deboto ng mga Israelita, pero salamat. Nabiyayaan po ng Panginoon kasama sa pinili po niya. And then number 5 po, and the last, glorified. Sa chain po natin, meron po tayong foreknow, predestined, called, justified, ngayon po ay glorified. Kaya po walang mali walang mali sa ginawa ng Panginoon. Kasi tinapos niya yun at tatapusin niya po yun sa ating buhay. Sa glorified po, Romans 8 verse 30, yun pa din po yung chain, babanggitin lang po dyan. Pagkatapos ng justification and then glorified. Ephesians chapter 2 verse 4 and 6. But God who is rich in mercy, salamat sa mayamang awa po ng Panginoon, for His great love, wherewith the love us, even when we're dead in our sins, masaya sa kasalanan, lahuga sa kasalanan, at ayaw sa Diyos, hath quickened us together with Christ, by grace ye are saved, and hath raised up together, and made us sit together in heavenly place in Christ Jesus. So tayo po mga ligtas, may pangako ang Panginoon sa kanyang mga pinili, kapag tayo namatay, at totoong darating po sa atin ang kamatayan, kung paano ang totoong kamatayan, totoo din po ang pagkabuhay na magmuli. Sa pag-rapture ng Panginoon, sa kanyang muling pagbabalik, ang lahat ng ating katawan, mga naligtas, unang namatay sa atin, mag-meet in the air, and babaguhin po ang ating katawan. Yun po yung glorification natin. At kay sarap, dumating sa punto na tayo mag-glorified po ng Panginoon. Wala nang sakit, wala nang utang, wala nang karamdaman, problema, pagsubok, sama ng loob. Lahat na, wala na yan. Tayo po ay nasa langit na, nagsasaya at nagpupuri po sa Panginoon. Yan po ang dahil masarap bulayin sa time na tayo nalulungkot sa mga problema po natin sa buhay. Matatapos din po ang lahat. Kaya masarap. Kaya masarap po bulayin ang pagligtas po ng Panginoon sa atin. Ang work po ng God the Father sa atin, na tayo kanyang, hindi lang na tayo binuhay na magmuli. Pag tayo po namatay, He will raise up again. Kung paano niya po binuhay ang Panginoong Jesus. Isa pong verse sa Romans 8:30, yun na po pala sa last verse na po pala yan, sa glorified. Na ating bulayin na ang mga pinili ng Panginoon ay kanyang binago ang pananaw na nakapanampalataya, nakapamuhay ng maayos sa kabila nagkakamali, and with that hope na tayo po yung muling bubuhay ng Panginoon. Yung po yung atin ng mga sumagi na sa ating isip ng tayo mga unbeliever, wala po yan. No po. Kaya po salamat sa Panginoon na ngayon ay binubuli natin na tayo may hope, na tayo po yung muling bubuhay ng Panginoon kung tayo man po ay mamatay. Wala nang lahat ng mga pinoproblema natin, yung mga dahilan ng hindi natin pagsimba, dahilan natin yung mga panghihina, mga dahilan ng ating pagkakatisod, wala na po yan. Kundi ang Diyos Ama ay darating po sa point na tayo ay glorified. And for our conclusion and application po sa ating mga napapakinggan, at pinag-aaral tuwing hapon sa attributes po ng Diyos Ama, Father's sovereignty should lead us always, tama ka ba ang grammar ha? Or basta, yun po yung thought. Father's sovereignty should lead us to trust Him always in every aspect of our lives. Na kaya po palang ating kaligtasan na parang hindi mo alam kung ano nangyari. Ang kaligtasan po natin ay parang puzzle. Hindi mo alam, nilagay mo doon, nilagay mo doon, nilagay mo doon, nakapanampalata ka. Pero hindi pa napabuo ang puzzle na yung kaya pala nangyari yun. And then makikita mo yung ganda ng isang puzzle. Kung baga sa isang bahay, di ka pa sa isang bahay ginagawa, kapangit, puro hollow blocks, puro hamba, puro design lang. And then kapag nabuo, ay kaganda. Ganun po ang ating kaligtasan. Na mayroon siyang process mula sa ating pananampalataya hanggang sa glorification ay napakaganda po ng plano sa atin. At kung ganun po, ang pagiging soberano ng Panginoon ay hindi para magtampo sa Kanya. Hindi para lumayo sa Kanya, hindi para humanap ng mali sa Panginoon, kundi mag-lead ito upang mas lalo pang
magtiwala tayo sa Panginoon. Na kung paano yung ating po mga example kanina, na sa mga halaman, sa ibon, sa hayop, hindi niya pinapabayaan, lalong higit po tayo, na kanyang mga nilikha, at ngayon po ay mga niligtas na niya. Nakasarap na tayo, double property of God, na tayo sa by creation and by redemption. Na dapat po tayo mag-lead, mas lalo pang magtiwala sa Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Hindi lang sa ating espiritual na buhay, kahit po sa ating pampamilya, pangsarili, pampinansyal, alam po yun ng Panginoon eh. Ayun nga yung hanggang sa glorification at hanggang future mo ay alam na ng Panginoon. Sabi nga ng isang preacher po dito na alala hanggang ngayon, ikaw ay parang nasa baba at ang Diyos ay nasa pinakamataas at kita niya lahat ng iyong nadaanan. Ang kita mo, ang taas, ang baba, ang daming problema, ang daming mga kasalubong, pero ang dulo, napakaganda. Pero hindi mo kita. Anong dapat mong gawin? Pagtiwalaan yung Diyos na nakakita ng iyong pagdadaanan. At ang sabi niya, hindi niya tayo iiwan doon. Kahit sa panghina, hindi niya tayo pababayaan ni iiwan man. And last po, kapanatagan, kahit sa mga panahon na hindi mo naintindihan. Di ka po? Kahit naman tayo nagsisikap, natitisod pa din tayo, nagkakamali, may problema pa din, may pagsubok, na kahit tayo naman masaya sa Panginoon, pero dumarating At sa mga kahit pagkakataon na hindi mo nagugustuhan, may mga time na tayo hindi natin gusto ang plano sa atin ng Panginoon. At ang hirap po magtiwala. Kaya po tayo pinag-aaral natin ng Diyos upang meron tayong hope sa ating buhay. Na tayo meron kapanatagan, na meron namang kabilang buhay. May langit na naghihintay sa atin, meron Diyos na nagmamahal sa atin, at meron Diyos na nakakaalam ng kahit na mga bagay na hindi alam ng kita ng pamilya mo, kita ng katrabaho mo, ng anak mo, ng magulang mo, ng pastor, ng mga kamanggagawa, ng iyong kabraderen, hindi yan kita, pero kita po yan ng Panginoon at alam na niya. At merong magandang plano sa atin ang Panginoon. Pero sa magandang plano po sa atin ng Panginoon, doon tayo mag-iingat palagi. Alam niyo po, masarap pakinggan yung may magandang plano sa iyo ang Panginoon. Di ka po? Wow, parang promising palagi ang may magandang plano sa iyo ang Panginoon. Pero hindi po yan, sabi nga doon sa hindi pagkakataon, minsan hindi mo gusto. Ang magandang plano ng Panginoon kay Stephen ay batuhin hanggang mamatay. Ang magandang plano ng Panginoon kay Peter ay ipako sa krus patiwarik. Ang magandang plano ng Panginoon sa mga martyr ay patayin hanggang sa sila'y mamatay na hindi na nire-recant ang Panginoon. Ngayon, kung ang magandang plano pala sa iyo ng Panginoon through problems, persecution, anong lead po natin sa Panginoon? Tayo ba'y magre-reklamo? Lalayo sa Panginoon? Manghihina? Kundi, ang ating pag-aaral sa Panginoon, sa kanyang attributes, ay lalo pang magtiwala sa kanya na mayroong magandang plano po sa atin ng Panginoon. Wala tayong sukat, dahilan, kundi upang mas lalo pang lumayo sa Panginoon, kundi, Lord, in these times, I will always trust in you. At hindi po yun madali. At yun yung magandang mensahe ng kanta kanina. We pray. Hindi para baguhin ang plano ng Panginoon, kundi iayon natin ang ating buhay sa magandang plano po sa atin ng Panginoon. So, yan po yung ating pag-aaral ngayong hapon, patungkol po sa Father's sovereignty. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin Diyos na